usapang pangkalusugan muna tayo at balikan natin si Lynn Perez sa National Bayanan, Muntinlupa. Good morning, Lynn. Yes, Congressman Erin, good morning sa iyo at good morning sa ating mga kasama dyan sa loob ng studio. I miss you guys. And of course, good morning sa ating Mr. Public, sa ating Kuya Daniel Guzman. Nandito nga tayo sa Bayanan, Muntinlupa, kung saan isinasagawa po natin ang special na medical mission para sa mga senior citizen ng South District. Very special po ang araw na ito dahil hindi lamang po medical mission ang ipinagkakalob natin sa ating mga katandaan, kundi meron din po tayo sa kanilang mga prizes, meron tayong mga premyo, may mga regalo na ipagkakalob po sa kanila sa ngayong araw na ito. At dahil nga very special ang araw na ito para sa kanila, ay dedicated din po ang magiging talakayan natin sa usapang pangkalusugan patungkol sa kanilang mga kalagayan. Ngayong umaga pag-uusapan po natin ang isang sa sinasabi nilang mga sanhi kung bakit nang lalabo ang mata ng mga katandaan. Yan po ang tatalakayin natin. Kasama po ang isang magaling na ophthalmologist, ang medical director po ng Manila Eye and Surgical Center Incorporated, dyan po sa may Taft Avenue sa Manila. Palakpakan po natin lahat mga kasamahay, Dr. Rogelio Katapang. Doctor, good morning and welcome sa Good Morning, Kuya. Magandang umaga. Thank you so much for being here. At saka magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Opo. At ako'y nagpapasalamat at binigyan mo kami ang aming klinika ng pagkakataon na maging kabalikat mo sa iyong magandang adhikain, lalo dito sa matatanda na karaniwan na naging kawawa na sa bahay na lang dahil hindi nakakakita. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, pagka may katarata po ang isang tao, ano po ang nangyayari doon sa mata nila? Bakit nagiging sanhi po yun ang pagkalabo ng kanilang mata? Magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Alam po nyo, ang mata natin yun ang tinatawag na lente. Okay. Pag tumatanda po tayo, pag bata po tayo, malinaw na malinaw po yan lente. Malinis na malinis siya. Malinis na malinis po yan. Parang camera, Doc, na malinis na malinis yung salamin. Parang salamin. Okay. Diba? Ang salamin, pag nagtatagal, lumalabo yan. Tama. No? Pag labo ng salamin, ang ilaw, kukunti na ang pumapasok. Hanggang yung salamin na yan, ay masyado ng malabo, hindi na makapasok ang ilaw. Pag hindi na makapasok ang ilaw, wala nang may tatransmit na papupunta sa utak natin. Kaya lumalabo malabo na ang mata. natin. No? Ano po ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng katarata dito? Lalo na sa mga katulad nila tatay. Pakilala ko muna sila tatay Gomercendo Tabtab, 83 years old. Good morning, tatay. Kasama rin natin ngayong umaga, si Nanay Rosalinda Tabtab, asawa naman ni tatay, 82 years old, si nanay. Good morning po. At syempre, kasama na rin natin ngayong umaga mga kasambahay, si Nanay Antonia Rulyoda, na 68 years old. Na siya naman po inaoperahan na ng katarata. Mamaya po, papakwentuhin natin siya sa kanyang karanasan. Pero balikan natin yung tinatalakay na doktor, yung sanhi. Para po sa mga katulad nga nila, ano po yung nagagawa? May nagagawa ba sila? Ay, maraming maganda na. Nagiging sanhi nung pagkalabo ng mata at pagkakaroon ng katarata? Alam po nyo, yung katarata, na operasyon sa katarata, hindi ho katulad ng araw. Kasi dinaanan ko po lahat yan. Kasi nagsimula po ako sa katarata. Nung panahon po namin na nagsisimula ko sa katarata, ang katarata, hinihinay po nating mahinog. Tama. Di ba? Parang mangga. Sinasabi nila, Opo. hindi pa pwedeng operahin yung katarata Kasi dahil hindi pa hinog. Dahil yung araw po, pag tinanggal namin pong katarata, buong katarata, tinatanggal po namin yan. At kayo ay magsasalme ng makapal na kung tawagin namin opaque glass or gagamit kayo ng contact lens. Opo. No? At saka nung araw po, ang katarata, pag inopera po, nung nagsisimula po ako, kasi nadaanan po lahat, ang katarata, 1 linggo pong nakahiga. Tama. Na mayroon pong support sa magkabilang side ng ulo para hindi tumagilid sa kaliwa o sa kanan, lagi pong diretso. Pwede po yan tumindig para maka-CR o after 3 days. After 3 days pa. Makakalabas pong araw,
7 days. So, nung araw yan, Doc, pagka naoperahan ka ng katarata, talagang bed rest na Bed tinatawag. rest. Ultimo yung galaw ng ulo mo, hindi dapat magalaw. Ganyan siya katindi yung operasyon ng araw. Okay. Pero, yan yung nung araw, Doc. Saka nung pong araw, pinatutulog po namin yan. At saka ini-injectionan po namin dito na tinawag na, sa likod ng mata na ganyan kahabang karayom. Naku, kakatakot. At binibiak po namin ang mata na 120 to 180 degrees para makuha namin po yung katarata. Ngayon, hindi na po. Ayan. Sa mga bagong, ngayon, wala pong ini-injection. Wala, patak lang ho ng patak. At pagkatapos po ng operasyon, kalakad na ang pasyente. Wala pong tahi. Katulad nitong aming pasyenteng ito, ang iba nga ho, takot na takot. Siyempre, sino ho ba naman ang hindi natatakot sa operasyon? Ang alam pa nga ng mga kababayan natin, Doc, meron pa akong narinig na isang matanda, sabi nila, akala nila tinatanggal yung mata, tapos ooperahin, tapos ibabalik. Di ba kasi nung araw, akala natin ganon. Pero sa ngayon, hindi na ganon, Doctor. Malaki na yung pinagbago ng cataract surgery po. Na, Doc, ang tanong nila rin, para po sa mga nagpa-opera na ng mata, pagka na-operahan po ba yan, ay bumabalik na sa normal yung kanilang mga paningin. At paano po ito na ibabalik? Di ba kanina sabi nyo may salamin na sinusuot? Para po maging malinaw, ano po ang ginagawa ninyo? Kaya nagiging malinaw ang kanilang mga paningin. Pagkatapos na matanggal po yung katarata. Sa katarata po, pag walang ibang problema, kasi pag may problema po sa retina na tinatawag, ano ba, may diabetes ka? Opo. May glaucoma ka, ibang sakit. Siyempre, may kalabuan din yan. Pero kung mainly cataract na tinatawag, wala akong problema. Kasi mayroon isang sakit din na very common sa matanda, yung age-related macular degeneration. Kung hindi po namin mapansin kaagad dyan pag may katarata dahil hindi namin makita, nakikita na lang namin yan pag natanggal namin ang katarata. No. Pero kung hindi naman gaano, yung age-related macular degeneration na tinatawag, okay pa rin ang paningin ng pasyente. Doc, para po dun sa mga hindi nakakaalam din, mga anong age po usually nakakaramdam yung mga taong may katarata na lumalabo na ng mata nila? At may kaibahan ba yan sa usual na paglalabo ng mata? Yung para malaman ng mga kababayan natin na katarata nga yata ito. Ano po yung mga posibleng simptomas or mga signs or signals na mararamdaman ng pasyente? Pag ang reklamo po ng pasyente, una, parang may cellophane. May cellophane. Oo, para may usok sa paningin. Ano? Diba, naramdaman nyo yan. Padalwa, silaw na silaw ka. Nasisilaw. Makakasilaw yan. At pag medyo makapal-kapal na, pag may nakasalubong ka, blanco ang paningin mo. May sakit ba na nararamdaman yan, Doc? Yung taong may katarata? Karaniwan, wala. Wala namang sakit. At usual po para sa mga katandaan, anong age po nila nararamdaman yan? May specific age ba kung saan usually, doon sila nakakaramdaman? yung talaga nagsisimula yung katarata, around 50 up. 50 years. Karaniwan yan. Karaniwan. So pag parang may cellophane na, tapos nakakasilaw, tapos nagbablock na, yun na, posibleng may katarata. At para po naman dun sa mga gusto nang pumunta po sa inyo. Kasi isa rin yan sa kinakatakutan ng mga matatanda yung mga pagdadaanan nila. Dok, pagkatapos po ng check, ano pong klaseng mga diagnostic test ang isinasagawa niyo po para masiguradong katarata po yung kanilang nasa? Cataract, madali. Okay. Kasi kitang-kita mo yan Kitang-kita yan. Kahit nawala yung special instrument, kita yan. Hindi katulad ng ibang sakit, siyempre naririnig mo, hindi yun natin makuha yan. May ibang problema yan. Pag cataract, flashlight lang. Ayos na, kitang-kita na. Alam mo na alam mo na yung kung nasa trabaho. So, ganun lang po palang diagnostic test. Madali. Para po sa mga kababayan naman natin, nakita nyo na po at nasigurado nyo na may katarata, ano po mga paghahanda ang kinakailangan nilang gawin para maoperahan po sila? May mga kailangan ba silang pagdaan ng proseso bago sila mag-surgery? Well, karaniwan po, nung araw kasi, pinatutulog ang pasyente, maraming kaming requirement, mga medical clearance,
ECG, lahat-lahat, no? Pero ngayon, dahil local, ibig po siya local, Gising. Gising ang pasyente. kising ang pasyente, kinakausap habang inoopera, Pero walang nararamdaman. walang sa- nararamdaman. Walang nararamdaman. Ini-emphasize ko po yun, Opo. no? Gaano katagal yung proseso, Doctor? Usually. Pinakamatagal na po ang 20 minutos. Wow! 20 minutes. Sa isang mata. Sa isang mata. Maoperahan na yun. Ang tapos na matagalo doon yung paghihintay kung paano magdadilate. Okay. Pero yung actual surgery po, wala po hong 20 minutos po yan. Napakadali ho niyan. Ayan, kamustahin natin si Nanay Antonia Rolyoda kasi si Nanay Antonia po ay isa sa mga naoperahan sa Manila Eye and Surgical Center Incorporated. At nakikita nyo naman mga kasambahay, napakaganda ng kanyang smile. Siguro pag nakakakita ka talaga ng malinaw, ganyan kaganda ang smile mo na, Doc. Ano po ang kanyang naramdaman nung siyang naoperahan? Good morning, Nanay. Ito po, bibigyan kita ng mic para marinig ka ng ating mga kasambahay. Isa lang ako nakasali dito sa Katarata. Oo. Pero marami na ako lahat. Marami na Naoperahan. ni Doc. Hindi lang ako, Opo. marami na. Nay, ano po yung naramdaman ninyo? Nung una ba natakot kayo nung Hindi sinabing naman, kailangan oh. kayong Aba, magpa-opera? saya-saya nga habang nakahiga ako, kinakausap ako ng mga doktor. Talaga? Sandali lang, tatagal lang kung malikot ka. Tama. Malikot ka sa higaan. Tama. Yan, tumatagal, So, nagagalit yung ibig doktor. sabihin hindi ka malikot. Hindi naman ako naglilikot kasi sabi ng doktor, huwag kayong malikot ha para madali maopera. Totoo ba yung sinasabi ni Doc Katapang na hindi daw masakit, Nay? Ha? Totoo po ba yung sinasabi ni Dr. Katapang na hindi masakit? Hindi po masakit talaga, sa totoo lang. Opo. Mabilis po ba yung naging proseso Mabilis sa lang, inyo? oh. Huwag ka lang malikot talaga. Basta dire-diretso ka lang. Okay. Tuloy-tuloy lang ang operasyon. Tuloy yung kwentuhan, ano? Oh, tuloy yung kwentuhan. Pagkatapos po ng Tapos yan, wala na. Pagkatapos po ba ng operasyon, nakatayo kayo kaagad? Oo. Lagyan agad ako ng salamin. Talaga? At medyo luminaw na po ba ang inyong mga Malinaw, mata? Nilagay ko lang para lang sa araw. Oo. Lang sa araw. Pero nakakabasa na kayo, Nanay, ngayon. Nakakabasa na ako sa Biblia. Okay. Yan po, ayan. Marami pong nakikinig sa inyo, Nanay. Rekomendado nyo po ba na ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga katandaan, ay magpa-opera ng kanilang mga katarata? Re-recommend ko po lahat si Doc. Katapang. Pinaka-the-best yan. Oo. Habang tayo na ipubuhay, may pag-asa pa tayo. Yan, Kahit tama. matanda na, di ba? Alright, salamat Nanay Antonia Rolyoda, 68 years old. At isa po siya sa mga naoperahan po sa Manila Eye and Surgical Center. Of course, si Nanay Rosalinda naman po ay nakaschedule na operahan. Nay, okay po ba? Narinig niyo si Nanay Rolyoda? Okay daw, walang sakit. Go tayo. Okay, schedule po namin po kayo. Okay po kayo? Alright. Saka At tatay, samahan niyo na lang si Nanay, ha? Opo. Meron pala akong sasabihin tungkol sa cataract. Alam niyo ang cataract, hindi na hinihintay na mahinog ngayon. Kasi pag mahinog, sobrang hinog, mas mahirap. Mas mahirap, opo. At pwedeng maging Matigas cause ang yan. katarata po. Dok, at saka di ba pag napabayaan, pwedeng pagkabulag. Ngayon, at saka maraming komplikasyon. Ayan. Sayang, Dok, ang dami nating maaaring pag-usapan patungkol po sa pangangalaga ng ating mga mata. Pero kapos na po tayo sa oras, mga kasambahay. Kaya muli ay hihinga natin ng pinal na mensahe si Dr. Katapang para po sa ating mga kababayan. At syempre, ang lugar po kung saan po pwede kayo nilang puntahan para po magpa-check up ng kanilang mga mata and eventually magpa-opera ng walang bayan. Ang masasabi ko po, kung sino mang doktor na mag-advise sa inyo na mangangailangan nakitang cataract ninyo na kailangan operahin at in-advise sa inyong operahin, pumayag na po kayo. Sapagkat napakadali po ng katarata, ilang minuto lang po yan, tapos na. Yes. Ngayon, hindi ko po sinasabing sa aming clinic kayo pumunta. You can go to any clinic. Ngayon, kung gusto po nyo malaman ang clinic namin, sasabihin ko po sa inyo. Yan. Ang aming pong clinic ay, ang pangalan po ng clinic namin ay Manila Eye and Surgical Center na nasa Top Avenue, 34 Indriga Building. Para
makasakala man din natin mga kasambahayang Manila Iron Surgical Center Incorporated po ay nasa taas ng Bank of Commerce at partner po ng UNPB sa pangangalaga po ng mata ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Maraming salamat, Doc, sa palagyan nyo ng pagantabay po sa amin, sa tuwing kinakailangan po namin ng inyong tulong, nandyan po kayo palagi para sa amin. At ang napaka-importante po na naisasagawa nyo po sa amin, maraming mga kababayan natin ngayon ang lumilinaw ang kanilang mga mata. Salamat po ng marami. Once again, Dr. Rogelio Katapang, maraming salamat po, Nay. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. At yan po muna ang ating usapang pangkalusugan. Balik na po sa inyo sa bahay ng ating Kuya. Maraming salamat, Lynn Perez. Nasa National Road, Bayanan, Barangay Bayanan, Munting Lupa City.